So yun mga kasabot, sasampulan ko kayo. Ito kasi may mga hindi nakakalam na ito. Ayan o. Para saan daw yan? Yun ay switch guys ng clutch. Tapos ito naman sa brake. Kaya pagka hindi na umiilo yung brake lights nyo, ito problema dyan. Pag pinipreno kasi may nahihigit din na wire para umilaw yung brake light natin. So ito, ang function nito is para safe. Bawa namatayan ka sa mga langanin na hindi mo na kailangan mag kickstart. So ito pipisilin mo lang to kahit yung naka primera o segunda, aandar yan. So papakita ko sa inyo Yan. Oh. So ikakambyo natin guys, ikakambyo natin. Ayan. Di ba naka first gear? Oh, hindi mabubuhay yan guys, ayan Pinupush button natin Pero pag pinigay niya to, binuhay niya yan. Ayan, di ba nabubuhay? Oh. So patayin natin. Patayin natin Tapos buhayin ulit natin. Lagyan natin sa second gear. Ayan, naka second gear yan Ayan second gear. So, hindi mabuhay yan Ito yung isa kong kamay Ayan hindi nabubuhay yan. So, pag pinisil nyo ito, tapos, inan nyo ito, mabubuhay yan. Diba? Yan. Yan ang function yan, guys. Diba? Ang purpose kasi nito, guys, sa mga alanganin, itong na to, sa mga alanganing pagkakataon, kunyari, nasa traffic kayo tapos accidentaling napakadyot na matay. So ang gagawin nyo lang kaysa kaysa ibalik nyo sa neutral, so pisilin nyo lang to tapos push button nyo under na yan. So ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, kasi maraming hindi nakakaalam yan, hinahayaan lang nilang masira yan. So ingatan nyo rin yan guys, kasi importante yan, lalo na kung nasa city ka, city driving, or kahit mga nasa bukid, mga alanganin na pagkakataon, nagagamit yan. Tsaka ito guys, itong wire na to, ulitin ko sa brake light to. So baka makapagpagawa kayo minsan na experience ko yan, na nagpagawa ako, nagpatanggal ako dati ng handlebar, hindi pa ako marunong magkabit-kabit ng mga pyesa, tinatanggal ito. Tinatanggal nila yan. So kaya nagkaroon lumuwag. Sabi ko huwag tanggalin kasi hindi naman kailangan tanggal yan pag nagtatanggal ng So ito kasi guys ay sa brake light. Hindi ilaw ang brake light natin kapag wala yan. Yan ang switch sa brake light ng lever. At dito naman meron ding meron yan diyang sa kabila naman sa pinakamput foot brake, meron din niyang wire dyan na nahihigit. Pag nagpreno kayo, may ilaw yan. So yan lang guys. Kasi maraming hindi pa nakakaalam tungkol dyan. Alright, so tara, let's G. Nagpahinga lang ako ng konti kasi sobrang init. Sibat na ulit tayo. Another rides ulit. Pinalitan ko lang din yung battery ng ating kasi lobot na. May pahinga lang, hindi naman tayo nagmamadali Right. Grabe, kaamot na yung sahon Yan, grabe hirapan mahon. Pagka hindi nyo kabisado itong daan to, mag-overshot kayo dito pag hindi kayo marunong sa corner. Ang lalalim ng kurbada. Pero pag tahon, maganda yung kurbada niya pag tahon. Madaling kalkulahin kaysa sa palusong. Kasi pag nag-close throttle ka dito, pahon hindi naman yung dediretso pahon. Kaya pag pahon, maganda yung kurbadahan. Okay lang kahit pa gaano ka ka-tight. Saka yan, may mga buha-buhangin guys delikado yan, di ba? Ganda ng view dito ayun nice spot, ganda ganda ng view. Alright, let's see again. Nagpre-picture lang tayo guys kasi ang ganda ng view. Tingnan nyo naman yung view ayun kabila kurbada pa ayun ayan siguro gagawin cover court yan, ayan basketballan.
Nice. Oh, eto pa, oh, kaso mainit dito eh. Bibidyo sila. Lugi tayo, dapat nabibidyohan din tayo eh. Nice pare. Ito na spot pare. Ito na spot man. Well, eh, ang tunog ng mga pangikahon guys. Parinig nyo ba yung tunog ng makina pag nag-aahon ng TMX? Ako kasi hindi ko masyadong naririnig kasi naka-helmet ako. Pero sabi ng kapatid ko, ang ganda raw ng tunog pag nag-aahon. Uy! Pakakot ah. Ayun oh. Yeah! Toss! Ano nga ba ako mag-drive ng manual? So ganito lang yan guys oh. Hinahayaan ko lang yung ano. Yan oh. Hindi ako masyado nag-ahawak kaya hahawak lang ako dyan kapag magda-downshift na ako. Yan. Mataas yung ahon. Kaya pa. Pag kaya pa ng kwarta, sige, diretso lang yan. Yan. Pag hindi na, downshift. Yan oh. Diba? Kasi third gear na tayo. Arangkada yan. Lakas ng arangkada yan. Third gear. Diba? Eh, ito na. Ito, swimming pool, swimming pool resort. Yan, ito mas mataas yung ahon dito guys. Kaya lang natin yung ano dyan. Yan, lakas yan oh. Lakas ng kwarta na ito. Oh. May 50 pa, may 60 pa yan sa ahonin. Yan. Pakinggan nyo makina guys. So, downshift. Mayroon tunog niya. Uy, pahinto yata tayo dito ah. My god, ito yun ano eh, ginagawang spalto. Dito yun, kailangan natin huminto. One way to eh. Dito tayo. Pinadiretso na. Diretso na daw. Haba na ito. Bago makalabas. Inispalto nila. Pero ano kaya? Maganda kaya ang daanan yan. Siguro kung mga ang gulong talaga ay pang spalto, gandang daanan yan. Kasi pag maulan sigurado madulas yan. Tapos pag gabi, madilim. Maitim eh. Unlike ng semento guys, pagka gabi, pag umilaw ka maliwanag. Kasi yung ano niya, yung kulay niya nagre-reflect sa ilaw. Kaya ano siya, kahit naulan, maliwanag. Pagka ganito na espalto, pag umulan, tapos yung ilaw may ano, kahit malakas, madilim pa rin. Dilim pa rin eh. Na-experience ko ng ano, umuwi kami ng Bicol, dumaan kami ng Luciana, Laguna. Grabe wala pa namang ilaw dun. Yung kalsada, may part dun na walang ilaw talaga yung kalsada. Malapad siya na puro espalto. Ang pagkadilim, sobrang dilim. Kahit yung ilaw ko ay malakas, ay nag-aambon-ambon. Ang ginagamit ko tuloy, yung ilaw na dilaw. Since may dilaw na ilaw to, combination yung MDL natin, maliwanag pa rin siya. Kahit pa paano, pero hindi siya ganun kaliwanag. Haba din oh.
Ito yung kaprasong hindi pa sinisemento. Bakit kaya guys? Tatanong ko ulit sa inyo, bakit kaya ito hindi sinisemento? Ayun no, tagal na ito. Akong tagal ko nang dumadaan dito dati. Pero mga panahon pa ng pandemic, ganyan na yan. Oo. Nabitin no. Nabitin yung cambio. Nakakalit ito. So, yun mga kasabot, nagbasta tayo ng Panta-Art. Yan. Kumusta nga ba yung TMXL pa sa cornering guys? So, ang masasabi ko lang naman kung pagdating sa cornering, yung tipong cornering lang yung walang masyadong baka sabihin nyo cornering yung bumabangking-bangking ng malupit. Hindi, yung lang, kung hindi siya nag-slide, kung maganda yung handle niya, okay. Maganda naman yung handling nito guys. Lalo na kung stock, ito talaga nagustuhan ko kaya binalik ko sa stock. Maganda talaga yung performance ng stock compare dun sa naka-handlebar ako na mas maigsi. Diba yung nakarang kong ginagamit. Ngayon ko na-experience yung sarap gamitin itong TMX na to. Oh? Oh? Diba? Oh. Hindi pa yung full throttle oh. Yan, corner. Diba? O yan, cornering o. So basta marunong ka lang mag-engine brake dito guys. Hindi ka masyado sa corner. Yan o, cornering tayo guys. Ayan o, corner. Diba? Ganda ng performance guys. Napakurbada, mga tuwid-tuwid na danahonin, basta naka-all stop ka, goods na goods. Mas nakakaano nga siya ng mas nakakahiga siya ng bahagya kaysa dun sa naka-lowered. Kung ikaw kumpara ko dun sa dati kong ginagamit na style, napakagandang i-maneuver nitong napakaganda gamitin. Oo. Oo, diba? Oo. Konting mo lang konting pihit mo lang ng ayun oo. Diba? Hindi siya nakakaalangan gamitin yung manibela niya na stock, no? Ang ganda. Ang lambot pa ng shock. Front shock. Hindi yung masyadong ramdam yung mga lubak-lubak na madadaanan. Walang sakit sa kamay, walang alay, diba? Kahit itong bardagulan mo okay lang. Diba oh? Yan kurbada oh. Ayan pa oh. Ganda. Diba? Suddenly break. Tuloy tas bilang titigil lang ganun no. Pero goods lang yan kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan pag-aralan nyo ang proper braking, engine brake. Wait lang, gusto nyo bang malaman kung paano yan guys? Mga baguhan, ganito lang yan. Yan, kapag nananakbo ka ng matulin, ayan, palusong, engine brake, diba? Ayan, naka-engine brake. Kung pakialaman yung clutch, huwag mong pakialaman yan, nakaganyan ka lang. Hayaan mong throttle lang kontrolin mo. Throttle control ka lang. Pit-pit ka lang ng throttle, then brake. Brake ng konti. Ng makina, nagta-timing dun sa pag-engine brake. Diba? Hindi masyadong nagbubugbog yung mga gear sa loob. Pag lagi mo kasing ginagamit yan, wala kasamang preno.
mabibigatan yan, baka kalaunan magkaroon ng problema yung mga gearing sa loob. So pag naman na may mga suddenly stop na pangyayari, ano ba, matuloy yung takbo nyo, matuloy, ano ba, ayan nakapinta kayong ganyan, tapos biglang may tumigil sa ano, ang gagawin nyo, apply kagad kayo ng brake. Yan yan, diba? Huwag nyo muna pipigayin yung clutch, hayaan nyo lang, diba? Pag napa-stop na kayo, patigil na kayo, saka nyo pipigayin yung clutch, tapos ilalagay nyo sa kwarta, third gear, ganyan. Pagka sudden brake kayo guys, iwasan yung pisilin yung clutch. Bakit? Kasi nawawala ng control yung motor, nagpi-freewheeling siya. So pag nagpreno ka dyan ng bigla, tapos pumiga ka sa clutch, i-skid yung gulong mo. Ganon yung mangyayari. Kaya simple lang ka ngayon, diba? Ganon yun. Hayaan nyo munang pigilan yung pwersa ng motor sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-engine brake, front and rear brake, yan. Saka nyo siya pipigayin. Mararamdaman nyo naman yan kung mamamatay ng makina Pag mamamatay ng makina, saka nyo pigayin. Saka nyo i-full stop. Diba? Pigayin nyo yung clutch, then full stop. Ganon. Hayaan nyo lumusong, alalay sa preno. Front and rear brake, tiga-tiga lang ng konti, tapos hayaan nyo lang siyang bumaba. Ano lang, ayan nahayaan ko lang yan, preno lang tayo ng konti, apply ng preno, ayan so bumabagal na, pag bumabagal na, sobrang bagal na, ibababa nyo yung gear, ngayon sa third gear, tapos bitawan nyo ulit yung clutch, hayaan nyo ulit siyang dumusong, diba, ayan sa fourth gear, lumulusong, preno lang ng konti. Kasi pag laging preno tapos nakapiga kayo sa clutch, ang pangit ng performance, hindi nakokontrol ng motor, lalo kung mabigat, hindi nakokontrol yung takbo kung saan nasuot. Ganun lang guys, pag kayo, mag proper braking, sabay-sabayan clutch, sabay-sabayan rear at saka front, then engine brake, para kayo naka-ABS ganito. Ayan diba? Maano niya, madali niya napipigilan yung kasi tumutulong yung pwersa ng engine sa pagpapatigil ng makina. Pero yun nga lang, hindi ko pa alam kung anong side effect ng mga ganyan, kasi wala pa naman ako nararanasan. Kung tatanungin sa akin, madalas lang nangyayari sa akin dyan ay bushing, rubber bushing ng ito sa hulihan. Pero mga local naman kasi yung kinakabit ko dati, mga local yun, kaya ang dali bumigay. Pero ito ngayon, genuine na. Hanggang ngayon, matagal-tagal ko na rin ginagamit. Wala pa talagang alog. Hindi pa siya maalog. Kaya hindi ko rin alam kung anong epekto nun. Madalas natin paggagamit ng engine brake. Hindi ko pa alam kung anong epekto sa ating makina. Kasi wala pa akong may na-experience na kung anong sira. Masabi ko rin sa inyo kapag meron na tayong na-experience dahil sa pag-i-engine brake ng madalas. Sa unahan kayo, huwag kayo masyadong malapit, kaya lang agwat. Kasi ang preno natin, lalo na itong mga pantra, ang gagaya ng na kapag piniga mo, titigil agad. Kaya huwag masyadong malapit sa nasa unahan. Para na naman tayo. Wala nang chill ride, mainit na sundan lang natin to, yung bilis nitong nasa unahan. Diba? Hindi natin ihataw kasi yung mga carbon deposit dyan masunog. Mas sobrang lakas ng bomba ng piston,
Ay, ng valve. Valve ba talaga o piston? Sarap mag-stroll guys. Sarap mag-stroll. Maghapon pa yung kaka-stroll. Actually, kaya ako, tinesting ko lang talaga to. Pero kung kanina, walang masyadong tao dun sa Agus, naligo sana tayo. Kaso nakakatamad, daming tao. Crowded. Yan, marilaki na tayo. Ang sikat na manunukan. Daming tambay pa rin dyan kasi maaga pa, alas 3 pa lang. Yung mga naglalaro dito yung bumibelo. Tapos bibirahin nila dun. Wala na masyado. Dami ba rin? Wala lang dito sa part na to. Magrabado. Ayan, yung nakatigil dyan, babalik yan. Tapos magbabang din. Diba? Wala naman. Baka naman. Ayan o. Okay. Diyan, daming tambay o. Nag-aabang ng mga sesem lang. 30. Tama, 30 daw. Nakalagay o. Dito madalas yung ano o. Ayan o. Walang tambay dito. Sino ba naman nagtatambay dito pagkainit-init? Overshoot ka dyan, no? Sos. Hindi siya magandang tingnan sa ganitong panahon, no? Yung Marilaki. Pagka tag-init. Hindi siya greeny. Di ba? Ano? Pati dun sa may part na yun, no? Nagkukulay dilaw na. Ayun, no? Yan, no? Okay. Sabi talaga yung tag-init ngayon. Parang naalala ko tuloy nung kabataan ko. Siguro mga 5 years old yata ako nung panahon na yun. Talagang sobrang init na. Naras yung balon namin sa probinsya. Wala. Paubos na yung laman. Tapos ang nangyayari kasi, doon pa nag-iigib yung mga yung mga taga kabilang barangay ay sa mismong sentro. Doon pa sila dadayo sa amin na ng tubig, kukuha ng tubig na inumin. Kasi nga sa sentro halos wala na lahat laman yung balon. Kami nasa gubat pa, kaya yung balon namin doon matubig. Pero yung tubig niya hindi ganun karami nung nagkaroon ng tag-init sa amin. El Niño Kinumi nung tawag doon yung yung mga bata pa ako, nanay ko. Sabi niya, El Niño ngayon napakahirap. Tapos dami pang marami pa kami bakat kalabaw nun. Talagang hirap sa pagkain, nakakamayat yung tubig-tubig na nga lang. Tubig-tubig lang, tapos kumpay. Ano yun, kinukumpayan. Sigurado yung mga ahas dito. Sigurado paggabi nagsisitawidan yan dito. Para makainom sila. Kasi mainit na dyan sa taas di ba? Kaya yung mga ahas dyan bumababa yan, gahanap ng tubig. Talagang wala na talaga. Tuyo. Paano pag inabot pa ng Mayo yung ganito katinding init? Talagang bagay, pagdating din naman ng tag-ulan, babalik din yung kulay niya. Pag nagtag-ulan, ang ganda ng niyan, ang ganda ng sibol niyan guys. Wala nang tumambay sa Palo Alto. Init ba naman tatambay ka pa dyan. Iba yung nature trip pag medyo tayo, na-stress tayo sa paligid. Nagtapon lang tayo ng stress sa kagubatan. Ay nako. So ganito lang talaga ang buhay guys. Enjoy nyo lang ating buhay kasi hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mga pangyayari sa ating lipunan, sa ating mundo.
So, gumawa lang tayo ng maayos, nagtrabaho tayo ng legal. Diba, ayusin natin yung ating mga sarili. Diba? Huwag na tayo makilang sa buhay ng iba. Diba? Kasi kadalasan kasi, wala ka naman time sa sarili mo. Hindi mo lang ako palagay yung sarili mo. Nakikialam ka pa sa problema ng ibang tao. Diba? Nakikisaw-saw ka pa sa mga issue ng ibang tao na hindi naman makakatulong. Lalo sa social media, guys. Yung mga nagpapatrending. Ay, wala naman tayong ano dyan eh. Wala naman tayong kabahagi. Walang may tulong sa ating utak, di ba? Kaya ako pinapanood ko yung mga educational video, mga tutorial, yan. Yung mga matututunan tayo sa buhay na magagamit natin pagdating